Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Sa episode ng testingan ng Agimat na ito mga ka-horror ay medyo kakaiba yung video na ipapakita natin. Alam niyo naman mga ka-horror na medyo matagal-tagal na rin yung huling upload ko ng Agimat Testing dito sa channel ko. Dahil napansin ko rito sa social media ay medyo pare-parehas lang yung ginagawang testingan. Pero dito sa i-upload ko, ipapakita ko sa inyo mga ka-horror ay medyo may pagbabago o merong kakaiba. Baling ipapakita ko nga pala na testingan sa inyo ay nanggaling kay Maestro Lotus Agimat at kay Agaton Alfonso o mas kilala sa pangalan na Ismatak Inatak. Pero bago tayo dumako doon sa video ng kanilang testingan ay gusto ko nga lang palang magbigay sa inyo ng konting impormasyon patungkol kay Maestro Lotus Agimat at kay Idol Ismatak Inatak. Narito ang isang mahabang paghahambing tungkol kina Maestro Lotus at Agaton Alfonso, Ismatak Inatak, na parehong kilala sa mundo ng mga antingero at agimat. Kung pagbabatayan ang kanilang pagkakakilanlan, makikita agad na sina Maestro Lotus at Agaton Alfonso ay parehong tanyag dahil sa kanilang matapang na paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng kanilang mga agimat. Si Maestro Lotus ay may hawak na kaibang agimat na tinatawag na R72. Samantalang si Agaton Alfonso naman ay nagmamay-ari ng batong kidlat na ayon sa mga paniniwala ay nagbibigay ng pambihirang proteksyon laban sa bala at iba't ibang uri ng panganib. Pagdating sa paraan ng kanilang pagsusubok, magkaiba ang estilo. Si Maestro Lotus ay personal na nagpa-testing ng kanyang agimat sa sariling katawan. Ang kanyang layunin ay simple, ngunit mapanganib. Ipakita na mismong siya mismo ay kayang protektahan ng kanyang gamit mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kabilang banda, si Agaton Alfonso ay nagsimula muna sa mga hayop. Ginamit niya ang baril upang patunayan na hindi tinatablan ng bala ang manok at bibi kapag protektado ng kanyang batong kidlat. Sa kalaunan, tulad ni Maestro Lotus, nagkaroon din siya ng lakas ng loob na ipasubok ito sa kanyang sariling katawan. Makikita rito ang dalawang landas ng pagtitiwala. Si Maestro Lotus ay agad na nagtiwala sa sariling kaligtasan sa tulong ng kanyang agimat. Habang si Agaton Alfonso ay dumaan muna sa proseso ng masusing pagsubok bago sumuong sa mas matinding hamon. Pareho silang nagpapakita ng tapang at pananampalataya sa bisa ng kanilang hawak na gamit, ngunit iba ang antas at estilo ng kanilang pamamaraan. Kung ikukumpara, mas misteryoso at eksklusibo ang agimat ni Maestro Lotus na R72 sapagkat kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa eksaktong pinagmulan at gamit nito. Samantala, ang batong kidlat ni Agaton Alfonso ay mas kilala at madalas na ikinukuwento sa iba't ibang grupo ng mga antingero, lalo na't maraming bersyon ng batong ito ang umiikot sa tradisyon at alamat. Sa kabuuan, parehong naging simbolo ng matinding tiwala at pananampalataya sina Maestro Lotus at Agaton Alfonso sa larangan ng lihim na karunungan. Ipinakita nila na ang agimat para sa mga tunay na naniniwala ay hindi lamang simpleng anting-anting kundi isang gabay at sandata laban sa kapahamakan, kahit pa ang kapalit ay ang mismong buhay na kanilang isinusugal. At ngayon nga mga ka-horror ay dadako na tayo sa video ng ginawang testingan ni Maestro Lotus Agimat at ni Idol Ismatak Inatak. So bali mga ka-horror, sa unang video yung ipapakita natin ay ang testingan na ginawa ni Maestro Lotus Agimat. So paano ko nga ba nasabi mga ka-horror na medyo kakaiba itong testingan na ginawa ni Maestro Lotus Agimat?
Kung mapapansin nyo mga ka-horror, dito ay nag-testing si Maestro Lotus Agimat na kung saan ang puputukan niya rito ay yung isa sa nakakuha o nakabili ng R72. Doon kasi sa mga lumang testingan ni Maestro Lotus Agimat ay siya mismo ang nagpapabaril. Pero dito yung mismong nakabili ng gamit ang puputukan niya. So panoorin natin mga ka-horror. Dito nga ay naghahanda na si Maestro Lotus Agimat doon sa gagawing testingan, at makikita nyo mga ka-horror yung lalaki na nakahubad ang hahawak ng R72 at ilang sandali pa ay puputokan na ito ni Maestro Lotus Agimat. Sa mga sandaling ito mga ka-horror ay tetestingin muna ni Maestro Lotus Agimat yung kanyang barel. Ipuputok niya muna ito doon sa may damuhan para mapatunayan na talagang ito ay totoong barel. So yun, pinuputok na mga ka-horror. At ngayon nga ay ipuputok niya na ito doon sa lalaki na may hawak ng R72. So panoorin natin mga ka-horror. So yun nga mga ka-horror, nakita naman natin na talagang kinalabit ni Maestro Lotus Agimat yung baril pero hindi pumutok. At ngayon nga ay bubuksan nila yung bala na pumalya, para patunayan na ito ay sumisindi. Kumbaga tatanggalin nila yung pulbura nito tapos sisindihan nila ng lighter. So panoorin natin mga ka-horror. Sabihin nila pinalitan eh. Kung nais nyo namang mapanood yung buong video na ito mga ka-horror, ay pwede nyong bisitahin yung Facebook page ni Maestro Lotus Agimat at ito ay naka-upload doon. Di ba, alam mo naman pagkatunay at So yun mga ka-horror, nakita nyo naman na talagang may pulbura, at tingnan natin, sisindihan ito mga ka-horror para mapatunayan na talagang pulbura yung laman. Ngayon mga ka-horror, nakita niyo naman na talagang naglayab. So ibig sabihin na talagang may lamang pulbura yung bala. So doon sa mga nakakuha ng gamit at mga kukuha pa ng gamit kay Maestro Lotus Agimat, pwede nyo rin siyang kontakin kung gusto nyong ipatesting yung mga gamit na nakakuha nyo, yung R72, para malaman nyo kung tunay talaga ang bisa. So sa pangalawang pagkakataon mga ka-horror ay tetestingin ulit ni Maestro Lotus Agimat yung R72, pero dito dakot na yung R72 doon sa may palad nung lalaki na nakahubad, pero ganun pa rin hindi pa rin pumutok yung barel. So pares din ng unang ginawa, tatanggalin nila yung bala at bubuksan at ipapakita na meron yung pulbura, then sisindihan nila. So panoorin natin mga ka-horror. Ayan, bagong So yun mga ka-horror, nakita naman natin na talagang sumindi ulit yung pangalawang pulbura na binuksan ni Maestro Lotus Agimat. So yan ang bisa ng R72 ni Maestro Lotus Agimat. masabi sa gamit, 100% legit. At ngayon nga mga ka-horror ay ipapakita naman natin yung ginawang testingan ni Agaton Alfonso o ni Idol Ismatak Inatak doon sa kanyang gamit. So itong testingan na ito ay ginawa niya sa firing range. Dito yata ito sa Bulacan. So yan, pinapakita dyan yung bala na gagamitin. At bakit ko ba nasabi nakakaiba yung ginawang testingan ni Ismatak Inatak kumpara doon sa mga dating testingan niya? Dahil itong testingan niya na ito mga ka-horror ay hinawakan niya rin yung kanyang gamit na ipapatesting at pinaputukan yung gamit na hawak-hawak niya. So kung dati ay tinetesting niya lang sa mga buhay na manok o buhay na bibe yung gamit niya, ngayon ay kumbaga nag-level up na rin itong si Ismatak Inatak.
So nagpapaputok na rin siya ng barel na hawak-hawak yung gamit niya. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. So dito mga ka-horror ay ipinakita lang na talagang pumuputok yung barel na gagamitin, ano. Ayan, so nakadalawang testing, ano. At nakita niyo naman na talagang pumutok. Abo, Yung gamit nga pala na isasalang ni Idol is matak-inatak dito ay yung Corona Clavo, ano, tsaka yung Singseng, kumbaga kombinasyon ng dalawa. At gaya nga ng sinabi ko ay ito ay hahawakan niya at papuputukan ito nung kanyang kasama na hawak-hawak niya yung dalawang gamit na ito. Sa puntong ito mga ka-horror ay kinakargahan na ng mga orasyon, dasal at poder yung gamit, ano. First time daw na gagawin ni Idol is matak-inatak itong ganitong klase ng testingan, kaya medyo kabado siya. Maselan po ito, wag niyo pong gagawin. So ganun din mga ka-horror, ano. Kung gusto nyong mapanood yung kabuuan ng video ng ginawang testingan ni Idol is matak-inatak ay maaari nyong bisitahin yung kanyang Facebook page. Marami pang testingan ng ginawa rito, hindi lang ito. So andun lahat naka-upload. Singsing ng kidlat. Po yan, Corona Clavo. Ilang putok? Dalawa ba? Ha? Dalawa. Dalawa? Oh, sige. Ano? Sige. Dito. Sino gagawin? So ilang sandali pa ay gagawin na nila yung testingan mga ka-horror. So panoorin natin, ha. So ayan, ano. So ikinarga na yung magazine doon sa barel. At nakita naman natin na nakaubang na yung braso ni Idol is matak-inatak. At ngayon nga ay puputokan na ito. Yun, no. So hindi pumutok yung barel, no, mga horror. At dito nga inutusan ulit ni Idol is matak-inatak yung kasama niya na putokan ulit. So yun, pangalawang putok hindi pa rin, ano. Hindi pa rin pumutok. Pero nung tinesting na doon sa ano, no, sa open area yung barel ay pumutok. Meron pa ba? May bala pa? So yan yung tinesting na gamit ni Idol is matak-inatak. First time na ginawa, nagpabaril siya sa sariling katawan. So ano sa palagay niyo mga ka-horror? Kumbinsido ba kayo na ang gamit ni Maestro Lotus Agimat at ni Idol is matak-inatak ay talagang may pangontra laban sa bala? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.